Martial Pick, Kabanata 5721. Hunord Master. Sa loob ng projection space ng Universe Furnace, napilitan si Mona Ye sa isang desperado na sitwasyon. Sa tuwing magugulo ang nakatiklop na espasyo, para bang isang di nakikitang gilingang bato ang gumiling dito, na nagiging sanhi ng paglala ng mga pinsala ni Mona Ye. Nagnganga siya at nagtiyaga nang hindi gumagawa ng ingay. Sa labas, nakapikit pa rin ang mga mata ni Royal Lord Mo Yu, ngunit ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay malinaw na nagpapakita ng kanyang panloob na kaguluhan. Nagawa na niya ang dapat at hindi dapat gawin. Kung si Mona Ye ay nakatakdang mahulog dito, wala siyang magagawa tungkol dito, ngunit ang gayong may kakayahang subordinate ay mahirap hanapin, na nagpaparamdam sa kanya ng panghihinayang. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, biglang humakbang pasulong si Yang Kai at ang kanyang figure ay kumislap sa mga layer ng nakatiklop na espasyo, lumilitaw sa likod ni Mona Ye nang walang anumang babala at tumusok patungo sa kanya. Bagamat nahihirapan si Mona Ye na mabuhay, paanong hindi siya nag-iingat laban kay Yang Kai? Dahil dito, nang makita niyang kumilos si Yang Kai, agad siyang naging maingat. Sa sandaling itinulak palabas ang Asher Dragon Spear, bigla siyang tumalikod, galit na tinawag ang kanyang Black Ink Strength, at sumuntok. Gamit ang kanyang buong lakas, nagawa niyang harangan ang makamulto na pag-atake mula sa kanyang likuran. Habang nagsasalpukan ang dalawang puwersa, biglang bumagsak ang kawalan at dahan-daang umatras si Yang Kai. Nakababa ang kamay ni Mona Ye habang tumutulo ang tinte ng dugo mula sa kanyang kamao. Bagamat nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Yang Kai, dumanas pa rin siya ng ilang maliliit na pinsala. Hey! Tumawa si Yang Kai habang patuloy niyang minamanipula ang katawan ng Universe Furnace na nakatago sa kung saan, nanginginig ang projection space at naging sanhi ng panginginig nito ng mas marahas. Sa kanyang muling pag-atake, patuloy na naipon ang mga pinsala ni Mona Ye. Bagamat nais din ng Pseudo-Royal Lord na ito na mahanap ang posisyon ni Yang Kai, sa mapanlinlang na kapaligirang ito, wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Sa pagharap sa paulit-ulit na pag-atake ni Yang Kai, maaari lamang niyang ipagtanggol. Ito mismo ang ibig sabihin ng pinutol ng mapurol na kutsilyo. Sa loob ng projection space na ito, ang lakas ni Mona Ye ay mas malakas kaysa kay Yang Kai, ngunit mahirap para sa kanya na ipakita ang kanyang buong lakas, kaya maaari lang niyang payagan si Yang Kai na dahan-daang maubos ang kanyang sigla. Kapag naabot na niya ang kanyang limitasyon, tiyak na maglulunsad si Yang Kai ng isang nakamamatay na suntok at papaalisin siya. Alam na alam ito ni Mona Ye, ngunit wala siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Kaya lang niyang magpumiglas para sa kanyang buhay, nakakaramdam ng labis na kahihiyan at walang magawa. Sa isang tiyak na sandali, si Yang Kai, na patuloy na ginagawa ang kanyang space daw, ay biglang sumimangot. Bahagyang bumagal din ang kaguluhan sa kanyang space daw, at muling lumitaw ang pakiramdam na iyon. Kung magpapatuloy ito, malaki ang posibilidad na may mangyari na hindi inaasahan. Habang lumalabas ang pakiramdam na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang koneksyon sa pagitan niya at ng pangunahing katawan ng Universe Furnace ay naging mas malakas. Ang dahilan kung bakit niya nagawang pabago-bago ang projection space na ito nang walang tigil ay dahil sa malalim na misteryo ng Cowpunch Secret Technique. Kung mas matindi ang spatial fluctuations dito, mas tumpak na natukoy niya ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace. Sa kabilang banda, mas malapit siya sa pangunahing katawan ng Universe Furnace, mas madali para sa kanya na mahanap ito. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng hindi makontrol na bagay ang mangyayari, ngunit hindi dapat masamang bagay na magkaroon ng malapit na koneksyon sa core ng Universe Furnace. Marahil ay magagamit niya ang pagkakataong ito upang matukoy kung saan ito nakatago. Bukod dito, ang mga pinsala ni Mona Ye ay napakabigat sa sandaling ito, kaya kailangan lang niyang dagdagan ang kanyang lakas ng kaunti at magkakaroon siya ng pagkakataong tapusin siya. Sa makatuwid, bagamat naramdaman niyang may mali, hindi pa rin tumigil si Yang Kai sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, mas itinulak niya ang kanyang space daw. Tiyak na, ang koneksyon sa pagitan niya at ng Universe Furnace ay naging mas malakas, na naging dahilan upang ang espasyo sa paligid niya ay manginig ng mas marahas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mona Ye nang malinaw niyang naramdaman ang mga pagbabago sa lugar na ito, ngunit wala siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Sa pagharap sa magulong pugiling ng mga layer ng mga nakatiklop na espasyo, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ito. Biglang, ang nakatiklop na espasyo ay naging parang kumukulong tubig habang ang mga patong ng espasyo ay ganap na pinagsalikop. Kung titingnan mula sa labas,
Ang espasyo sa loob ng projection space na ito ay naging sobrang baluktot at abnormal, na parang ang mga piraso ng sirang salamin ay inilagay sa loob. Sa loob, ang figure ni Mona Ye ay nakatatak sa mga mata ng Black Ink Clan powerhouse sa labas, hindi na isang nilalang. Ang kanyang ulo ay maaaring nasa isang lugar, ngunit ang kanyang katawan ay nasa iba, habang ang kanyang braso ay nasa ikatlong lugar. Hindi alam ng Territory Lord kung ito ay dahil sa space disorder o dahil ito ay totoo. Kung ito ay isang spatial distortion lamang, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit kung ito ay ang katotohanan, kung gayon si Mona Ye ay patay na. Hindi lang si Mona Ye, nakita din ng mga master ng Black Ink Clan na ganoon din ang sitwasyon ni Yang Kai. Ang katawan ni Yang Kai ay nahahati din sa mahigit 100 piraso, na nakakalat sa iba't ibang nakatiklop na espasyo. Masyadong kakaiba ang eksenang ito. Maging ang mga Territory Lords ay hindi napigil ang umiyak sa alarma. Sa loob ng kalawakan, naramdaman ni Mona Ye na para siyang tinamaan ng kidlat at iniluwa ang isang subo ng dugo ng itim na tinta. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat at pakiramdam niya ay sisabog na siya. Bagamat ang nakita ng ibang Territory Lords ay isang visual illusion lamang, sa espasyong ito, mayroon talagang isang distorted power of space na inilapat sa katawan ni Mona Ye. Kung hindi lalaban si Mona Ye, ang kanyang katawan ay talagang hiwain sa hindi mabilang na piraso at magkakalat sa mga layer ng nakatiklop na espasyo, na magiging kung ano ang nakita ng Territory Lords. Tapos na ang buhay ko. Kudlit, biglang tumibok ang puso ni Mona Ye. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagkaroon ng malaking takot. Pinagsisisihan niya ang mga matuwid na salita na sinabi niya. Sa oras na iyon, naisip niya na hindi kikilos si Yang Kai ng walang awa, kung hindi, hindi siya makakaligtas. Ngunit ngayon ay tila determinado si Yang Kai na patayin siya. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang buhay, kahit na hindi siya nakaranas ng anumang magagandang tagumpay at kabiguan, hindi siya namuhay ng isang ordinaryong buhay, lalo na sa mga taon na nakipaglaban siya kay Yang Kai, ito ay medyo kapanapanabik. Nang malapit nang mamatay si Mona Ye, habang ang kanyang puso ay puno ng emosyon, ang mukha ni Yang Kai ay puno ng kalituhan. Gaya ng inaasahan, may nangyaring hindi mapigilan. Hiniram ang lalim ng cow punch secret technique, sinadya ni Yang Kai na tonton ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace habang sabay-sabay na nayuyugyog ang nakatiklop na espasyong ito, na patuloy na nagdudulot ng pinsala kay Mona Ye habang naghihintay ng pagkakataon na patayin siya. Naging maayos ang lahat, at hindi nagtagal, hindi na nagawang lumaban ni Mona Ye. Ngayon pa lang, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may misteryosong koneksyon sa pagitan niya at ng katawan ng Universe Furnace, na parang may hindi nakikitang kadena na nagbubuklod sa kanya dito. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Sa koneksyon na ito, matutuntun niya ang lokasyon ng Universe Furnace. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 100 ng mga projection ng Universe Furnace, ngunit walang nakakaalam kung saan ito lilito sa huli. Kung matukoy niya ng maaga ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, marahil ay may matutuklasan siya. Kung paano iulat ang pagtuklas na ito sa human race, walang oras si Yang Kai para isipin ito. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung makakatakas man siya ng buhay sa lugar na ito. Nang lumitaw ang koneksyon na ito, wala nang panahon si Yang Kai upang tonton ang lokasyon ng Universe Furnace bago mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Ang patong ng koneksyon na ito ay parang isang hindi nakikitang lubod na naggapos sa kanya, at kaagad, isang malakas at hindi mapaglabanan na puwersa ang nagmula sa kabilang dulo ng lubad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yang Kai na naging magulo ang galaw ng universo habang nagbabago ang kawalan sa paligid niya. Sa sandaling ito, marami sa mga master ng Black Ink Clan sa labas ang nakakita sa mga katawan ni Mona Ye at Yang Kai na nakakalat sa kawalan, na para bang sila ay hiniwa. Sa sandaling ito, hindi lamang nasira at kumulo ang projection space ng Black Ink Battlefield, ang 12-12 ng iba pang mga projection ay nagsimula ring mag-distort at kumulo. Sa sandaling ito, hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatutok sa projection space sa iba't ibang lokasyon. Dahil sa patuloy na pagbabago-bago at pagbaluktot sa projection space na ito, naakit na nito ang atensyon ng human race at ng mga master ng Black Ink Clan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa projection space na ito, at maging ang Blood Crow, na minsan nang pumasok sa Universe Furnace, ay walang masabi tungkol dito. Ginagawa ng Human Race Head Office Division ang lahat ng kanilang makakaya upang mangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang lugar, ngunit wala silang gaanong nakuha mula dito, kaya't maaari na lamang nilang ipagpatuloy ang pagbibigay pansin dito. Sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, sa withdrawing Black Ink Pavilion,
isang grupo ng 8th grade human race masters ang nakatitig sa projection space sa pagkalito. Pagkatapos ay tinanong ni Yang Xiao si Fu Guang. Senior, ang projection ng universe furnace na ito ay mukhang napakadelikado, kailangan ba talaga nating ipasok ito mula rito? Ang espasyo sa loob ng projection space ay baluktot at magulo. Kung sumugod sila ng ganito, hindi marami ang mabubuhay. Napakunot-noo si Fu Guang sa pagkalito. Wala pa akong narinig na ganoong bagay na nangyayari bago lumitaw ang universe furnace. Bagamat hindi gaanong alam ng Dragon Clan ang sitwasyon sa loob ng universe furnace, mayroon pa rin silang ilang pangunahing impormasyon. Noong nakaraan, nang lumitaw ang projection ng universe furnace, dapat ay stable ito, patuloy na namumuo, at pagkatapos ay nagiging pasukan sa universe furnace. Hindi pa ito nangyari noon. Pagkatapos ay lumingon si Yang Xiao kay Zhao Yebay. Junior brother, sa iyong mga natamo sa Dao of Space, kung papasok ka ngayon, gaano ka katiwala sa pagprotekta sa iyong sarili? Nag-isip sandali si Zhao Yebay bago sinabing. Mga 60%. Kahit 60% ka lang. Nagulat si Yang Xiao. Alam niya kung gaano kalalim ang mga natamo ni Zhao Yebay sa Dao of Space. Kung si Zhao Yebay ay mayroon lamang 60%, ang iba na pumasok ay malamang namamatay. Si Zhao Yebay ay medyo nahihiya at nagsabi. Ang aking kakayahan ay mahirap at hindi ko ginawa ang katarungan sa mga turo ng aking Hanord Master. Kung narito si Hanord Master. Pagkasabi nito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bakanteng espasyo sa harapan niya at sumigaw. Hanord Master. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang biglang lumitaw ang isang napakalaking figure sa projection space, na pinupuno ang buong projection space. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang kanyang Hanord Master. Sa withdrawing Black Ink Pavilion, ang isang grupo ng mga master ng human race ay nagulat lahat. Ang gulat na sigaw ay umalangaw-ngaw, na nagpapahintulot kay Zhao Yebay na kumpirmahin na ang kanyang nakita ay hindi isang ilusyon. Ang kanyang Hanord Master ay talagang lumitaw sa projection space. Sa withdrawing Black Ink Army, marami sa mga kaibigan at pamilya ni Yang Kai ang hindi rin na-control ang kanilang sarili. Sumigaw si Fu Guang. Hindi ito pisikal na katawan, hindi tunay. Masasabi niya sa isang sulyap na ang figure ni Yang Kai na biglang lumitaw sa projection space ay hindi ang tunay na Yang Kai, ngunit isang uri ng multo. Dahil din dito kaya napakalaki ng projection space. Marshall Pick, Kabanata 5722. Pagprotekta sa sarili ng Universe Furnace. Ang pinaka nakakalito kay Fu Guang ay kung bakit lumitaw ang imahe ni Yang Kai sa projection space ng Universe Furnace. Ano ang ginawa ng lalaking ito para magdulot ng kakaibang pangyayari? Kasabay nito, ang mga master ng dalawang lahi mula sa Great Territory Battlefield ay natarante rin. Ang Phantom ni Yang Kai ay hindi lamang lumitaw sa projection space sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restricted 10, ngunit sa lahat ng mga lokasyon kung saan matatagpuan ang projection space, ang Phantom ni Yang Kai ay lumitaw din sa parehong oras. Masasabing ito ay isang hindi pa nagagawang kababalaghan. Sa Twin Poles Territory, ang mga hukbo ng human race at Black Ink Clan ay nakapila sa labas ng projection space, na humaharap sa isa't isa. Sa panahong ito, ang human race at Black Ink Clan ay lumiliit ang kanilang mga puwersa at walang mga salungatan. Sa paglitaw ng Universe Furnace, ang sitwasyon ay hindi malinaw. Human race man o Black Ink Clan, naging maingat silang lahat, baka bigyan nila ng pagkakataon ang kabilang partido na mag-strike. Ang kasalukuyang paghaharap ay upang sakupin din ang kontrol sa pasukan sa hinaharap. Ang Universe Furnace ay isang magandang pagkakataon, at kung gustong agawin ito ng human race, natural na hindi papayagan ng Black Ink Clan ang human race na gawin ito. Ang kasalukuyang kalmado ay tanda lamang ng paparating na bagyo. Bagamat mayroong maraming projection space sa Universe Furnace, nakikinita na kapag ang mga projection na ito ay nakabuo ng pasukan sa Universe Furnace, hindi may iwasang haantong ito sa isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Sa oras na iyon, ang sinumang makakakontrol ng mas maraming pasukan ay makakapagpadala ng higit pang mga master sa Universe Furnace. Sa sandaling ito, nang lumitaw ang multo ni Yang Kai sa projection space, dalawang 8th grade human race masters ang magkatabi, na nagbabantay sa Territory Lords. Katulad nila, maraming master ng 8th grade, at ang Black Ink Clan ay mayroon ding maraming Territory Lords. Ang isa sa kanila ay biglang bumulalas. Junior Brother Fang, ito ay Dao Master, ito ay ang Dao Master. Ang tumawag kay Yang Kai Dao Master ay natural na isang disipulo mula sa Void World, at ang nagsalita ay ang mabuting kaibigan ni Fang Tianxi mula sa Void World, si Liu Jingshan.
Mula nang umalis siya sa Void World at umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm sa labas ng Star Boundary, pagkatapos ng libu-libong taon ng cultivation, naabot din ni Liu Jingshan ang 8th grade. Gayunpaman, mahirap itago ang kanyang paghanga sa Dao Master. Halos lahat ng mga cultivator na nagmula sa Void World ay may isang uri ng bulag na paghanga kay Yang Kai, ang kanilang Dao Master. Hindi ito nagbago sa pagdami ng kanilang paglilinang. Ang nakatayo sa tabi ni Liu Jingshan ay natural na si Fang Tianxi. Nang marinig ito, tumanggo siya. Isang multo lang. Nang maitatag ang withdraw ang Black Ink Army, ang koponan ni Yang Xiao ay na-recruit, ngunit si Fang Tianxi, na orihinal na miyembro ng koponan, ay nagkusa na manatili. Si Mi Jinglan, na namamahala sa bagay na ito, ay natural na hindi magpapahirap sa kanya. Sa nakalipas na ilang taon, si Fang Tianxi ay nagtutulungan kasama si Liu Jingshan upang patayin ang mga kaaway sa Twin Poles Territory. Dahil sa maraming divine abilities na kanyang nilinang, at maging sa kanyang mga gawi kapag nakaharap ang mga kaaway, madalas siyang ikinukumpara kay Yang Kai. Unti-unti, nakilala siya bilang Little Yang Kai, at hindi mahina ang kanyang reputasyon. Ilang beses na siyang tinarget ng Black Ink Clan, sa takot na kapag naabot na niya ang level ni Yang Kai, siya ay mapunta sa parehong banta. Pagkatapos ng lahat, ang mga natamo ni Fang Tianxi sa Dao of Space ay hindi mababa, kaya kahit na-target siya ng Black Ink Clan, mahihirapan silang harapin siya. Nakakunot ang noo sa figure, si Fang Tianxi ay naguguluhan. Paano makikita ang multo na ito sa projection space ng Universe Furnace? Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang mga aksyon ng taong ito ay palaging medyo matapang at hindi pinipigilan, kadalasang may kakayahang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang kanyang multo na lumilitaw dito ay tila medyo normal. Bahagyang ngumiti, hindi na niya ito masyadong inisip. Katulad ni Fang Tianxi, ang Monster Race Great Emperor, si Thunder Shadow, ay nagkaroon din ng parehong ideya. Noong na-promote ang Monster Race Master na ito bilang Monster Emperor sa Myriad Monster World, isa lamang siyang 5th grade Monster Emperor, na tumutugma sa 5th grade Heaven Opening Realm ng human race. Maging ang mga masters ng human race na nakatalaga sa Myriad Monster World ay hindi nang ahas na tingnan siya ng mababa. Dahil ang Thunder Shadow ay hindi lamang isang Monster Emperor, kundi isang Monster Race Great Emperor na kinikilala ng Heavenly Dao ng Myriad Monster World. Sa paglipas ng mga taon, ginugol ng Thunder Shadow Monster Emperor ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang sa Myriad Monster World. Sa suporta ng World Tree at sa lakas ng buong Myriad Monster World, ang paglilinang ng Monster Emperor ay tumaas. Sa loob lamang ng 2,000 taon, nakalusot siya sa 6th grade o 7th grade. 300 taon na ang nakalilipas, lumabas siya sa pag-iisa at isa na siyang 8th grade Monster Emperor. Siya ay buong tapang na kinatay ang kanyang paraan sa Asher Sun Territory at umasa sa kabangisan at lakas ng Monster Race upang lumikha ng isang madugong bagyo sa Asher Sun Territory. Ang bilang lamang ng Territory Lords na namatay sa ilalim ng kanyang mga kuko ay hindi bababa sa 5, at nakamit ang isang mahusay na reputasyon. Marami sa Monster Race mula sa Myriad Monster World ay kinuha bilang mga mount ng mga masters ng human race. Sa proteksyon ng mga masters ng human race, ang panig ng Monster Race ay kadalasang maaaring mapabuti ang kanilang paglilinang ng mas mabilis at makipagtulungan sa human race sa pagpatay sa mga kaaway. Gayunpaman, wala sa mga masters ng human race ang nag-iisip na sakupin itong Thunder Shadow Great Emperor. Pagkatapos ng lahat, itong Thunder Shadow Great Emperor ay kinilala ng Heavenly Dao ng Myriad Monster World, isang Great Emperor na nagal-inang ng mga sinaunang pamamaraan. Sa mga tuntunin sa hinaharap, siya ay higit na nakahihigit sa 99% ng human race, kaya sino ang kwalipikadong supilan siya? Narinig nila na ito ay may napakalapit na kaugnayan sa isang maliit na puwersa ng tao na tinatawag na Qinghong Pavilion dahil noong ito ay bata pa at mahina, maraming mga disipulo mula sa Qinghong Pavilion ang nag-aalaga dito. Sa sandaling ito, sa Asher Sun Territory, isang leopard na may kidlat na kumikislap sa buong katawan nito ay tahimik na nakatitig sa projection sa harap nito. Hindi ito nagkaroon ng anyong tao, hindi dahil sa ayaw nito, kundi dahil hindi nito kaya. Ang mga halimaw na hayop na nilinang ang sinaunang teknik ay nakatuon sa pagtemper sa sarili nilang Monster Core, at kung mas malakas ang kanilang Monster Core, mas magiging malakas ang kanilang Monster Race. Ito ay totoo lalo na para sa mga nangungunang Monster Race Masters tulad ng Thunder Shadow Great Emperor. Sa tabi niya ay isang lalaki at isang babae, si Qinzu at ang kanyang asawa. Pareho silang mga master ng 7th grade Heaven Opening Realm.
Ang ganitong uri ng pagtatanim ay wala sa Asher Sun Territory, ngunit sa proteksyon ng Thunder Shadow Great Emperor, ang kaligtasan ng mag-asawa ay garantisadong. Sa paglipas ng mga taon, nakipagtulungan sila sa Thunder Shadow upang patayin ang maraming malalakas na kaaway. Iyon ba ang master ng Star Boundary? Tinitigan ni Chinzo ang phantom image at bigla itong nakilala. Sa tabi niya, bahagyang tumango si Hao Qinghai. Oo, siya iyon. Minsan na akong nakapunta sa High Heaven Palace ng Star Boundary at nakita ko ang kanyang rebulto sa plaza. Sa pag-iisip pabalik sa eksena ng libu-libong mga disipulo ng High Heaven Palace na sumasamba sa kanilang Palace Master, hindi napigilan ni Hao Qinghai na makaramdam ng pananabik. Sa tuwing naiisip niya ito, lagi itong nagsilang ng ideya ng isang realmman, ngunit limitado ang kanyang kakayahan. Sa buhay na ito, ang 7th grade Heaven Opening Realm ay ang limitasyon, na nagpapahirap sa kanya na sumulong pa. Siya talaga ay isang namumukod-tinging talento. Napabuntong hininga si Chinzo. Salamat sa kanya na ang human race ay nakapagpatuloy hanggang ngayon, ngunit bakit lilito ang kanyang figure dito? Umiling si Hao Qinghai, na nagpapahiwatig na hindi niya alam kung bakit. Gayunpaman, bumulong si Thunder Shadow. Marahil ay kapareho ito ng projection ng Universe Furnace. Itinagilid ni Chinzo ang kanyang ulo, may pagtataka sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito masyadong inisip, nag-aalala lamang na nagtanong. Thunder Shadow, papasok ka ba talaga? Nanatiling tahimik si Thunder Shadow. Sinubukan din siyang hikayatin ni Hao Qinghai. Thunder Shadow, ikaw ay isang monster race cultivator at isang great emperor na kinikilala ng Heavenly Dawn ng Myriad Monster World. Nilinang mo ang ancient technique, kaya kahit na hindi ka pumasok sa Universe Furnace na ito, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging Supreme Master sa hinaharap, kaya bakit ilagay ang iyong sarili sa panganib? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob ng Universe Furnace, ngunit tiyak na magkakaroon ng madugong labanan. Hindi napigilan ni Chinzo na tumango habang nakatingin sa Thunder Shadow ng may pag-asa, umaasang magbabago ang isip nito. Hindi maintindihan ng mag-asawa kung bakit ang Thunder Shadow, na nagmula sa Monster Race at nilinang ang ancient technique, ay gustong pumasok sa Universe Furnace para lumahok sa kaguluhang ito. Hindi na kailangan pang pumasok. Ang sabi lang ni Thunder Shadow. May dahilan ako para pumunta, hindi na kailangang kumbansihin ako. Malapit nang bumukas ang pasukan sa Universe Furnace, kung wala ako sa tabi mo, dapat mag-ingat kayong dalawa. Huwag mong subukang maging matigas, Qinghai, alagaan mong mabuti ang iyong asawa. Huminga ng malalim si Hao Qinghai. Sigurado ka. Sa labas ng projection ng Universe Furnace, ang mga masters ng Human Race at Black Ink Clan ay nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmissions, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang plano, ngunit walang pagbubukod, walang sino man sa kanila ang may ideya kung ano ang kahulugan nito. Bigla ang hitsura ng imahe. Kasabay nito, sa projection space ng Ink Battlefield, kumikislap ang mga mata ni Yang Kai, na parabang nalampasan niya ang walang katapusang kawalan at nabasag ang hadlang sa pagitan ng mga kaharian. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mukha ng mga disipulo at ng kanyang mga asawa sa withdrawing Black Ink Pavilion, pati na rin si Fang Tianxi mula sa Twin Poles Territory. Nang magtama ang kanilang mga mata ay bahagya siyang tumango at walang sinabi. Nakita rin niya ang Asher Sun Territory, Thunder Shadow Great Emperor, Chinzo at ang kanyang asawa, pati na rin ang tensyonado na kapaligiran ng dalawang hukbo sa labas ng projection. Ang hadlang ng espasyo ay walang kahulugan sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mahiwagang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, nagawang maramdaman ni Yang Kai ang lokasyon ng projection nito. Biglang naiintindihan ang isang bagay, hindi mapigilan ni Yang Kai na magmura. Halos naiintindihan niya kung bakit nangyari ang gayong pagbabago. Ito ang proteksyon sa sarili ng Universe Furnace. Ang World Treasure na ito ay nakatago mula sa labas ng mundo mula noong sinaunang panahon, at walang nakakaalam kung saan ito nakatago. Sa katunayan, walang nakakita sa totoong anyo nito. Si Yang Kai, na bihasa sa Space Great daw, ay nagamit ang mga misteryo ng Cowpunch Secret Technique upang masubaybayan ang core nito at imbestigahan ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng Universe Furnace na matuklasan kung nasaan ito, kaya pagkatapos niyang bumuo ng malapit na koneksyon sa Universe Furnace, ang koneksyon ay naging isang hindi nakikitang lubid, at mula sa kabilang dulo ng lubid ay nagmula ang isang malakas na puwersa ng paghila. Gusto ng Universe Furnace na kalagkarin si Yang Kai papasok para hindi na siya magpatuloy sa pag-iimbestiga. Mula noong sinaunang panahon, sa tuwing lilito ang Universe Furnace,
Kailangang hintayin ng lahat na lumabas ang pasukan bago sila makapasok, ngunit sa pagkakataong ito, may mga kwalifikasyon si Yang Kai para makapasok ng maaga, at hindi ito isang bagay na maaari niyang tanggihan. Dahil din sa may malapit na koneksyon si Yang Kai at ang pangunahing katawan ng Universe Furnace kaya lumitaw ang kanyang phantom image sa iba't ibang espasyo. Ang mga kakaibang espasyong ito ay orihinal na na-project ng katawan ng Universe Furnace, at si Yang Kai ay malapit na konektado dito, kaya ang kanyang figure ay nakikita rin sa lahat ng dako. Ang isang serye ng mga pagkakataon ay humantong sa lahat ng ito. Ang orihinal na intensyon ni Yang Kai ay subaybayan ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace at patayin ang mga master ng Black Ink Clan, ngunit ngayon, nangyari na ang lahat ng ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng takot. Kung siya ay papasok, siya ba ay pino ng Universe Furnace? Kung iyon ang kaso, ito ay isang trahedya. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, magiging bahagi ba siya ng maalamat na Heaven Opening Pill? Marshall Pick, Kabanata 5723. Talagang nagulat. Hindi alam ni Yang Kai kung paano nabuo ang Heaven Opening Pill, na makakatulong sa isang cultivator na makalusot sa kanilang mga tanikala, ngunit ang Heaven Opening Pill sa loob ng Universe Furnace ay tiyak na may sariling misteryo. Kung hinayla siya sa ganito, natatakot siyang hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Kaya naman, matapos mapagtanto ang kanyang awkward na sitwasyon, agad na itinulak ni Yang Kai ang kanyang lakas para makawala sa koneksyon sa pagitan niya at ng Universe Furnace. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang. Ang di nakikitang lubid ay nakagapos sa kanya ng mahigpit, at ang puwersa mula sa kabilang dulo ng lubid ay isang bagay na kahit na ang pinakamataas na 8th grade master na tulad niya ay naramdamang walang kapangyarihang pigilan. Ang space daw ay mabilis na nag-iba-iba habang ang walang laman ay nabaluktot. Sa gitna ng natigilan at inosenteng ekspresyon ni Yang Kai, isang puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa kinatatayuan niya. Kaagad pagkatapos, ang figure ni Yang Kai ay mabilis na nilamon ng vortex at nawala. Sa huling sandali, isang pag-iisip ang pumasok sa isip ni Yang Kai. Hindi pa niya napatay si Mo Naye. Sa ilang sandali, ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan. Siya ay nagsumikap ng husto upang magtiyaga, at kung walang mga hindi inaasahang pangyayari, tiyak na hindi makakaligtas si Mo Naye. Ngunit ngayon, dahil sa Universe Furnace, ang kanyang hinaharap ay hindi sigurado at si Mo Naye ay nakatakas sa kamatayan. Ito ay ginawa sa kanya medyo ayaw. Kahit na kailanganin niyang patayin si Mo Naye bago kalagkarin sa Universe Furnace, matatanggap niya pa rin ito. Kalimutan ito, kalimutan ito. Bagamat hindi niya nagawang patayin si Mo Naye, nagawa pa rin niyang pumatay ng napakaraming innate territory lords, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos aliwin ang sarili sa ganito, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Sa loob ng projection space, ang mga pagbabago ay nangyari ng napakabilis. Sa isang kisap mata, biglang nawala si Yang Kai at ang bagbog na si Mo Naye ay umiiwas pa rin sa mga pag-atake ng mga layer ng nakatiklop na espasyo. Biglang tumahimik ang magulo at magulong espasyo at nawala ang omnipresent killing intent. Saglit na natigilan si Mo Naye bago lumingon sa direksyon ni Yang Kai, para lamang matuklasan na nawala siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ibaba ang kanyang bantay at nanatiling mapagbantay. Pagkaraan ng mahabang panahon, walang kakaiba, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Sir Royal Lord, nasaan si Yang Kai? Sumimangot si Mo Yu at maikling ipinaliwanag ang nangyari. Sa katunayan, hindi niya naintindihan kung paano nawala si Yang Kai. Nakita lang niya ang kakaibang puyo ng tubig kung nasaan si Yang Kai at pagkatapos ay nilamon nito si Yang Kai bago nawala. Natigilan si Mo Naye. Si Yang Kai ay nilamon ng puyo ng tubig. Isa ba itong ilusyon? Kung gayon, nangangahulugan ito na nagtatago pa rin siya sa isang lugar, ngunit walang sinuman mula sa Black Ink Clan ang nakahanap sa kanya. Ngunit ano ang punto ng paggawa nito? Ang labas ng projection space na ito ay nasealed na ng Great Array. Hanggat naroon pa ang Great Array, maaaring kalimutan ni Yang Kai ang tungkol sa pag-alis. Kapag ang imahe ng Universe Furnace ay lumambot, natural niyang ilalantad ang kanyang sarili. Higit pa rito, malinaw na gusto niyang patayin siya ngayon at malapit nang magtagumpay, kaya walang dahilan para gawing komplikado ang mga bagay ngayon. Sa kakaibang projection space na ito, natural na hindi mapigilan ni Mo Naye ang pag-atake ni Yang Kai. Hanggat patuloy siyang lumalaban, tiyak na mamamatay siya. Sa madaling salita, may nangyari talaga, na naging dahilan upang si Yang Kai ay lumunin ng kakaibang puyo ng tubig na iyon sa halip na sumuko sa kanyang mga nakaraang aksyon. Pinag-isipan ni Mo Naye ang kanyang utak ngunit hindi niya malaman kung bakit.
Sa panig ng Black Ink Clan, ang kanilang pag-unawa sa Universe Furnace ay sadyang limitado. Hindi man lang matukoy ni Mona Ye kung nagtatago pa rin si Yang Kai sa projection space na ito. Saglit na nagmumuni-muni, sinabi ni Mona Ye, Sir Royal Lord, ang Universe Furnace ay malapit ng lumitaw at ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay malapit ng sumiklab. Kailangan mong bumalik sa Northern Pass at pangasiwaan ang sitwasyon. Bahagyang tumango si Moyu. Sa tabi mo. Bahagyang ngumiti si Mona Ye. Sir Royal Lord ay hindi kailangang mag-alala, kung gusto akong patayin ni Yang Kai, hindi sana siya tumigil ngayon lang. Dahil hindi natuloy, dapat may iba pa siyang plano, kaya maghihintay na lang ang subordinate na ito. Gayunpaman, para maging ligtas, dapat pa rin nating itago ang Great Array para kung talagang makatakas siya, magkakaroon ng mas malaking kapital ang subordinate na ito para makipag-usap sa kanya. Walang pagtutol si Moyu at inutusan niya ang mga territory lords na namamahala sa Great Array na manatili sa kinaroroonan nila at sundin ang mga utos ni Mona Ye. Matapos tingnan ng malalim ang projection space, naging isang itim na streak ng liwanag at lumipad patungo sa Northern Pass. Ang Northern Pass ay nasa likuran na ngayon ng Black Ink Clan, at lahat ng high-grade Black Ink Nest ay hinilagay doon. Sa pagkakataong ito, para harapin si Yang Kai, si Moyu, ang tunay na Royal Lord, ay personal na kumilos, ngunit hindi ito nararapat para sa kanya na umalis ng napakatagal, baka ito ay samantalahin ng mga human race master. Habang pinapanood ang kanyang Royal Lord na umalis, si Mona Ye ay umupo na naka-cross-legged at tumingin sa paligid bago nagtanong. Brother Yang, ang Royal Lord ay umalis na, maaari mo bang ipakita ang iyong sarili para makapag-usap tayo ng maayos? Dahil umabot na sa puntong ito, hindi na kailangan pang magtago, di ba? Pakiramdam niya ay wala na si Yang Kai, ngunit hindi niya ito makumpirma dahil hindi niya maisip kung saan pupunta si Yang Kai kung wala siya rito. Ano ang puyo ng tubig na nakalunok sa kanya? Gayunpaman, kailangan niyang isaalang-alang ang lahat ng posibleng senaryo, sa pag-aakalang nagtatago pa rin si Yang Kai dito at sinisiyasat siya. Siyempre, walang tugon. Sa iba't ibang inaasahang espasyo, ang multo ni Yang Kai na pumuno sa kawalan ay lumitaw lamang ng ilang paghinga bago biglang nawala. Ang abnormal na sitwasyong ito ay mabilis na naiulat sa punong tanggapan, sina Mi Jinglan, Xiang Shan, at Blood Crow ay nagtipon at nag-aral ng mahabang panahon, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Matapos tanggalin ang sunod-sunod na posibilidad, isang sagot na lang ang natitira para sa kanilang tatlo, nakipag-ugnayan na si Yang Kai sa pangunahing katawan ng Universe Furnace. Ang lahat ng mga projection na ito ay nagmula sa pangunahing katawan ng Universe Furnace. Ang pangunahing katawan ng Universe Furnace ay ang pinagmulan ng lahat, at para ang anino ni Yang Kai ay lumitaw sa lahat ng mga projection na ito ng sabay, dapat itong nauugnay sa pangunahing katawan ng Universe Furnace. Sa Asher Sun Territory, nakita ng Thunder Shadow Great Emperor ang ilang mga pahiwatig tungkol sa bagay na ito, kaya natural na nagawa ni Jinglan at ng iba pa. Saglit na nagulat ang lahat. Walang nakakaalam kung nasaan ang pangunahing katawan ng Universe Furnace na ito mula noong sinaunang panahon, at walang sino man ang nakakita sa totoong anyo nito. Ngunit ngayon, hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang projection ng Universe Furnace, naghihintay pa rin ang human race at ang Black Ink Clan na ito ay mag-condense sa pasukan, ngunit nakipag-ugnayan na si Yang Kai dito. Anong uri ng kapana-panabik na balita ito? Kung ganito talaga, ang human race ang manggaguna. Hindi napigilan ng matigas na Blood Crow na makaramdam ng paghanga kay Yang Kai. Minsan na siyang lumaban kasama si Yang Kai sa loob ng maraming taon bilang miyembro ng Dawn Squad, kaya medyo pamilyar siya sa mga kakayahan ni Yang Kai. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagmamataas at sa mga lumang hinaing sa pagitan nila, ang Blood Crow ay walang gaanong paggalang kay Yang Kai. Sa karamihan, ito ay isang banayad na paghahambing lamang. Lahat ay Heaven Opening Realm Cultivator, kaya bakit hindi niya magawa ang ginawa ni Yang Kai? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lubos na kumbinsido si Blood Crow. Anong uri ng mahiwagang artifact ang Universe Furnace? Para makontak muna ito ni Yang Kai, ito ay isang bagay na hindi niya talaga kayang gawin. Biglang nag-isip ng kung ano, nagtanong siya. Gusto bang gamitin ni Yang Kai ang pagkakataong ito para ipasa ang ilang impormasyon sa human race? Halimbawa, sabihin sa kanila, nasaan ang pangunahing katawan ng Universe Furnace? Nagkatinginan sina Mi Jinglan at Xiang Shan, pareho silang nasa sabik. Kung iyon talaga ang kaso, kung gayon ito ay magiging napakahalaga. Hanggat maaari nilang mahanap ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, ang human race ay maaaring makapasok dito ng maaga at samantalahin ang pagkakataong ito.
Kapag nabuo na ang pasukan, maaari na nilang tambangan ang mga master ng Black Ink Clan sa Universe Furnace at mahuli sila ng walang bantay. Gayunpaman, pagkatapos maingat na ihambing ang lahat ng impormasyong natanggap niya, umiling si Mijinglan at sinabing, hindi ito dapat maging anumang uri ng impormasyon. Ang figure ni Yang Kai ay nahayag lamang sa maikling panahon, at mula sa impormasyong nakalap dito, tila siya ay ganap na hindi handa para sa bagay na ito. Sinasabi dito na noong unang lumitaw si Yang Kai, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla. Walang alinlangan itong nangangahulugan na si Yang Kai ay hindi rin handa para dito. Biglang sinabi ni Siang Shan. Ayon sa impormasyong natanggap namin noon, dapat ay nasa Ink Battlefield siya ngayon at pinapatay ang Territory Lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Hindi kaya ang pangunahing katawan ng Universe Furnace ay nasa Black Ink Battlefield. Hinaplos ni Mijinglan ang kanyang balbas at tumanggo. Hindi imposible, ngunit kahit sa Black Ink Battlefield, ang aking human race ay walang kapangyarihan. Sa loob ng ilang taon, mabubuo na ang pasukan, kaya huli na para pakilyusan ang mga tao sa Black Ink Battlefield. Bukod dito, nang walang proteksyon ni Yang Kai, kung paano makapasok sa Black Ink Battlefield ay problema rin. Hindi tayo pwedeng basta-bastang lumampas sa No-Return Pass, sinabi ni Siang Shan. Kung ganoon, maghihintay na lang tayo sa pagbukas ng pasukan. Wala nang ibang paraan. Bahagyang napabuntong hininga si Mijinglan. Sa kabutihang palad, ang Black Ink Clan ay walang gaanong alam tungkol sa Universe Furnace, kaya't mas marami o hindi gaanong nakakuha kami ng ilang inisyatiba. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, ang loob ng Universe Furnace ay nakabuo ng isang maliit na mundo, at pagkatapos ay condensed ang projection, ito ay magiging isang pasukan. Malamang na hindi alam ng Black Ink Clan ang tungkol dito. Bagamat mayroon silang Black Ink Disciple, ang lakas ng Black Ink Disciple na ito ay hindi masyadong mataas, kaya mahirap makuha ang naturang confidential na impormasyon. Ang dahilan kung bakit pinakilos ng Black Ink Clan ang kanilang mga hukbo upang harapin ang hukbo ng human race sa labas ng projection space ay hindi dahil gusto nilang makipagkompetensya sa human race para sa kontrol sa pasukan, ngunit sa halip ay dahil gusto nilang harapin ang malaking human race. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring itago ng napakatagal. Kapag tumigas ang projection at bumukas ang pasukan, natural na malalaman ng Black Ink Clan. Ang bentahe ng intelligence network ng human race ay sapat lamang upang payagan ang human race na gumawa ng ilang paghahanda ng maaga, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng ilang mga benepisyo habang nakikipaglaban para sa mga pagkakataon sa Universe Furnace. Sa punong tanggapan, bagamat hindi masyadong tumpak ang hula ni Mijinglan at ng iba pa, hindi bababa sa dalawa sa kanila ang tama. Talagang nakipag-ugnayan si Yang Kai sa katawan ng Universe Furnace. Ang nangyari sa pagkakataong ito ay isang aksidente lamang, kaya ganap na hindi handa si Yang Kai. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang aksidenteng ito ang talagang humila kay Yang Kai papunta sa Universe Furnace. Kung alam lang nila, nabigla sila. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Kai ay napuno ng pag-aalala. Nang hilahin siya sa Universe Furnace, bukod sa nakaramdam siya ng panghihinayang na hindi niya nagawang patayin si Mo Naye, ang tanging magagawa niya ay mag-alala tungkol sa kanyang sarili. Sa loob ng Universe Furnace ay isang Heaven Opening Pill. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang Heaven Opening Pill na ito, ngunit kahit na ano, ang Universe Furnace ay isa pa ring Pill Furnace, kaya kung siya ay hinayla sa loob, hindi ito magtatapos ng maayos. Natakot si Yang Kai na mapinaw siya ng Universe Furnace. Kung ganoon ang kaso, hindi siya makakapagpahinga sa kapayapaan. Martial Pick, Kabanata 5724. Sa loob ng Universe Furnace. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Yang Kai na hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagiging pino. Sa kabaligtaran, ang kanyang kasalukuyang kapaligiran ay medyo kakaiba. Hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kinaroroonan niya. Para siyang nakatayo sa gitna ng kawalan, napapaligiran ng mga tuldok ng liwanag, tulad ng mga kumikislap na bituin sa langit. Ang distansya sa pagitan niya at ng lugar na ito ay naging malabo na konsepto. Ang mga kumikislap na butik ng liwanag ay tila umabot hanggang sa nakikita ng mata, ngunit tila napakalapit din. Ang susi ay malinaw na naramdaman ni Yang Kai na sa sandaling ito, para siyang ginapos ng isang uri ng misteryosong puwersa, kaya hindi siya makagalaw. Nasa loob ba ito ng Universe Furnace? Hindi napigilan ni Yang Kai na mahulog sa malalim na pag-iisip. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na siya ay talagang hinayla sa Universe Furnace. Ngunit ito ay masyadong kakaiba. Sa loob ng Universe Furnace, mayroon talagang malawak na mundo.
Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Sa kanyang imahinasyon, ang Universe Furnace ay isang pill furnace, at ang kahangahangang heaven opening pill ay ipinanganak mula rito. Bagamat medyo mas malaki ang projection ng pill furnace na nakita niya noon, nasa loob pa rin ng kanyang imahinasyon, kaya hindi ito masyadong nakakagulat. Gayunpaman, ang katotohanan na ang Universe Furnace ay may sariling mundo ay medyo nakakagulat. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, ito ay pagkatapos ng lahat ng pinakamahiwagang artifact sa mundo, at kung ano ang nilalaman nito ay isa sa 50 heavenly daw. Parang normal lang na bumuo ito ng sariling mundo. Pinapakalma ang sarili, nagpa siya siyang kay na huwag nang mag-aksaya pa ng oras sa bagay na ito. Ang kailangan niyang isaalang-alang ngayon ay kung paano protektahan ang sarili. Dahil sa impluwensya ng pangunahing katawan ng World Treasure na ito, siya ay hinayla papasok. Bagamat hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging pino sa ngayon, kailangan pa rin siyang mag-ingat. Kailangan niyang humanap muna ng paraan para makatakas. Kaagad, hinimok ni Yang Kai ang kanyang lakas sa pagtatangkang umalis sa lugar na ito, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw kahit isang daliri. Ang mahiwagang puwersa na nakagapos sa kanya ay malinaw na hindi masyadong malakas, ngunit ito ay lubhang nababanat. Kung mas malakas na itinulak ni Yang Kai ang kanyang lakas, mas lalakas ito at mas hihigpitan siya nito. Hindi nasaraan ng loob si Yang Kai at muling pinaandar ang kanyang space daw, sinusubukang mag-teleport palayo. Gayunpaman, ang kanyang space daw, na hindi kailanman nabigo noon, ay walang epekto dito. Ang maliit na espasyo kung saan siya nakatayo ay tila ganap na natatak. Muling na-activate ni Yang Kai ang daw concept ng time principle, ngunit walang tugon. Kahit na sinubukan niyang i-activate ang Spear Principle, wala pa rin itong silbi. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon, hinimok ni Yang Kai ang lahat ng Great Daw na naintindihan niya, ngunit hindi ito nakatulong sa kanyang sitwasyon kahit kaunti. Kahit na ginamit niya ng sabay-sabay ang Time and Space Daw para bumuo ng malalim na Space-Time Force, ganoon din iyon. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Ngayon, sa wakas ay makumpirma na niya na hindi talaga siya makagalaw, tulad ng isang bilanggo na nakulong sa kakaibang hala na ito. Ito ay tunay na isang trahedya. Hindi niya inaasahan na siya ay magdurusa ng ganoong pagtrato pagkatapos lamang mag-imbestiga sa core ng Universe Furnace, ngunit mula simula hanggang katapusan, hindi pa niya natukoy kung saan nagtatago ang core ng Universe Furnace, lalo na't kunin ang pagkakataong patayin si Mo Naye. Ang Universe Furnace ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagpino sa kanya, kaya hindi na niya kailangang mag-alala ng sobra. Maaaring hindi mapinaw ng Universe Furnace na ito ang anumang panlabas na bagay. Siyempre, para lang maging ligtas, kailangan niyang maging mapagmatsyag sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay medyo ligtas, ngunit paano siya makakaalis sa lugar na ito? Pinakalma ang sarili, inalis ni Yang Kai ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso at maingat na naramdaman ang kanyang paligid. Kung gusto niyang umalis sa lugar na ito, kailangan niyang kumawala sa puwersang gumagapos sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang puwersang ito bago niya ito magamot. Habang kumakalat ang kamalayan ni Yang Kai na parang tubig, agad niyang napansin ang isang kakaiba. Sa loob ng Universe Furnace na ito, talagang mayroong malaking bilang ng Daw Marks ng Great Daw. Ang mga hindi nakikitang Daw Mark na ito ng Great Daw ay nakatambak sa loob ng Universe Furnace, napakarami na halos imposibleng isipin. Nang inig ang puso ni Yang Kai nang maramdaman niyang nahulog siya sa isang kayamanan. Ang pinakahalatang pagpapakita ng mga tagumpay ng isang cultivator sa Great Daw ay ang bilang ng Daw Marks na mayroon sila. Siyempre, ito ay imposible upang mabilang, ito ay isang malabong ideya lamang. Halimbawa, ang mga natamo ni Yang Kai sa Space Great Daw ang pinakamataas, kaya sa kanyang miniature universe, ang mga marka ng Daw ng Space Great Daw ang pinakamarami. Dahil dito, ang buong miniature universe ay napuno ng Daw Marks ng Space Great Daw, na nagpapahintulot sa mga disipulo ng Void World na maunawaan ang Daw of Space. Ang Daw of Time ay pangalawa, ngunit sa pagpapabuti ng kanyang Dragon Vein, ang kanyang Daw of Time ay halos katumbas ng Daw of Space. Pagkatapos noon, ito ay ang Spear Great Daw. Marami pang Great Daw. Bilang karagdagan sa alchemy daw at artifact refining daw na ginugol ni Yang Kai ng maraming oras at pagsisikap sa kanyang mga unang taon, lahat ng iba ay karaniwang naani mula sa Celestial Phenomenon Sea. Noong siya ay tinutugis ng Royal Lord, walang pagpipilian si Yang Kai kundi tumakas ng ilang dosenang taon at pumasok sa Celestial Phenomenon Sea. Hindi maisip ang kanyang ani.
Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng napakaraming ani sa Celestial Phenomenon Sea ay dahil mayroong isang Great Daw River na umaagos dito na kanyang pinadalisay at hinigop. Hindi rin niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming bakas ng Daw Mark ng Great Daw sa loob ng Universe Furnace na ito, at tila ito ay maraming beses na mas masagana kaysa sa Celestial Phenomenon Sea. Ito ay tulad ng pagbibigay ng isang stick at pulot. Ang Universe Furnace ay kinaladkad siya sa gulo na ito at sinira ang kanyang planong patayin si Mona Ye, ngunit ngayon ay talagang naghihintay sa kanya ang mga ganoong kalamangan dito. Tunay na blessing in disguise ito. Gayunpaman, ang nasa harap niya ay talagang isang magandang pagkakataon. Agad na pinatahimik ni Yang Kai ang kanyang isipan at binuksan ang kanyang miniature universe upang makuha at pinuhin ang mga Daw Mark na ito. Ilang sandali pa, kumunat ang noo ni Yang Kai nang bumukas muli ang pinto ng kanyang miniature universe, na parang may naputol sa kanya. Ang naputol ay natural na ang Daw Marks ng Great Daw na naabsorb niya ngayon. Matapos itong pinuhin ng ilang sandali, natuklasan ni Yang Kai na ang mga Daw Marks sa loob ng Universe Furnace ay talagang hindi mapino at mahigop. Ang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng kanyang kahangahangang kalooban na lumubog sa ilalim ng kanyang pagsisikap na sumipsip ng ilan pang Daw Marks sa kanyang miniature universe. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, sa wakas ay nakatitiyak si Yang Kai na walang paraan upang pinuhin ang Daw Mark sa loob ng Universe Furnace na ito. Kung bakit hindi niya ito mapino, medyo naisip niya. Kung maayos at kakaiba ang Daw Mark sa Great Daw River na nakatagpo niya sa Celestial Phenomenon Sea, kung gayon ang Daw Marks dito ay nasa isang magulong estado, ang pinaka-primitive na bakas ng Great Daw. Ang pilit na pagpino nito ay hindi makikinabang sa kanya. Ang pinakamababaw na paliwanag ay ang pagkakaiba sa pagitan ng puting bigas at lutong bigas. Ang Daw Mark sa lugar na ito ay puting bigas, habang ang Daw Mark sa Great Daw River sa Celestial Phenomenon Sea ay lutong kanin. Kailangan lang kainin ni Yang Kai ang mga ito at tunawin ang mga ito para maging sariling lakas, ngunit hindi sapat ang purong puting bigas. Kung pipilitin niyang kainin ang mga ito, baka mapahamak pa nito ang sarili niya. Agad na napatulala si Yang Kai. Nararamdaman niya na ang mga Daw Mark sa loob ng Universe Furnace na ito ay hindi maisip na mayaman, ngunit hindi siya makakuha ng anumang mga benepisyo mula dito. Walang anuman sa mundong ito na mas hindi komportable kaysa dito. Bakit naging ganito ang Daw Mark sa loob ng Universe Furnace? Sumimangot si Yang Kai at nag-isip. Kung iisipin ito ng mabuti, ang mundo sa loob ng Universe Furnace na ito ay dapat ang pinaka-primitive na anyo sa mundo. Ipinaliwanag nito kung bakit magulo at magulo ang mga Daw Marks dito. Ang mundo dito ay iba sa labas ng mundo, na nakaranas ng hindi mabilang na taon ng ebolusyon, kaya natural na napanatili ng Daw Marks dito ang kanilang orihinal na estado. Marahil. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Heaven Opening Pill sa loob nito ay maaaring makatulong sa mga cultivator na makalusot sa kanilang mga tanikala. Maraming greed daw at makalangit na daw. Ang Heaven Opening Realm method na naintindihan ng mga martial ancestors noong nakaraan ay hindi kompleto, at maaaring ayusin ito ng Universe Furnace. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay ang perpektong kombinasyon. Sa isang pag-iisip, biglang napagtanto ni Yang Kai na ang Universe Furnace ay marahil ang pinakadakilang kadena para sa mga cultivator ng sangkatauhan. Sa sandaling ito, ang mga ilaw sa paligid ay biglang nagsimulang kumikislap, na naging dahilan upang mapuko ang kamalayan ni Yang Kai habang siya ay tumingin sa paligid. Masyadong marami ang mga ilaw na ito upang mabilang, at hindi alam ni Yang Kai kung ano ang mga iyon. Sa unang tingin, para silang alitaptap. Bukod dito, sa espesyal na kapaligirang ito sa loob ng Universe Furnace, hindi niya masabi kung gaano kalayo ang liwanag na ito sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, habang ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na ito ay kumikislap, ang magulong Daw Mark sa loob ng Universe Furnace ay nagsimulang mahigop ng mga sinag ng liwanag na ito. Natigilan si Yang Kai. Sinubukan lang niyang pinuhin ang magulo at hindi maayos na Daw Mark na ito, kaya halos imposible para sa kanya na makamit ang anuman, ngunit ang mga fluorescent na ilaw na ito ay talagang nasipsip ito. Ano nga ba ang mga bagay na ito? Sa paglipas ng panahon, mas maraming Daw Marks ang nasisipsip ng mga spek ng liwanag, at unti-unti, 9 na specks ng liwanag sa dagat ng liwanag ay nagsimulang lumaki at mas nakakasilaw kaysa sa iba pang Daw Marks na hinihigop ng kanilang mga kasama. Nakuha ang atensyon ni Yang Kai, at habang kumikislap ang ilaw, malabo niyang nakikita ang balangkas ng ilang mga table tas. Heaven Opening Pill. Biglang napagtanto ni Yang Kai na ang kumikislap na liwanag na ito ay ang maalamat na Heaven Opening Pill na isinilang mula sa Universe Furnace, ang maalamat na Spirit Pill na maaaring makalagpas sa tanikala ng isang tao. Siyam. Nagkaroon ng kahulugan.
Siyam ang pinakamataas na bilang, at ang bilang ng mga spirit pills na lumalaban sa langit na ginawa ng Universe Furnace sa pagkakataong ito ay hindi maliit. Kung lahat sila ay makukuha ng human race, maaari silang lumikha ng siyam na 9th grade master, na magiging malaking pakinabang sa paparating na digmaan kasama ang Black Ink Clan. Ngunit kung ang siyam na liwanag ay ang maalamat na Heaven Opening Pill, ano ang hindi mabilang na mga spek ng liwanag na ito? Sinisipsip din nila ang magulong Thou Mark sa loob ng Universe Furnace, hindi gaanong naiiba sa siyam na fluorescent lights. Bukod sa iba't ibang dami ng liwanag na naabsorb nila, iba rin ang liwanag ng liwanag. Hindi napigilan ni Yang Kai na alalahanin ang nakuha niya sa Blood Monster Cave Heaven at ang kanyang mga pagdududa noon. Hindi kaya may ibang kalidad ang Heaven Opening Pill sa loob ng Universe Furnace na ito.